Ang hamog sa Baguio ay parang lumalamon ng lahat. Gumagapang ito sa mga puno ng pino, pinapatay ang ingay ng malalayong syudad, at kumakapit sa lumang Laperal House na parang kumot. Dito nagsisimula ang kwento namin, sa isang hamon na galing sa kayabangan ng kabataan at sobrang daming instant coffee. Apat kami: si Liam, ang nagpakilalang leader; si Maya, na ang pagdududa ang kanyang panangga; si Ben, na naniniwala sa bawat kwento ng multo na naririnig niya; at ako, si Elara, ang tahimik na nagmamasid, ang nagdodokumento ng lahat gamit ang luma kong film camera. Nakatayo kami sa harap ng naghihingalong mansyon, ang mga bintana nito ay parang hungkag na mga mata na nakatitig sa amin. Lumalamig ang hangin, isang tipikal na lamig ng Baguio na kakaiba dito, mas personal, na parang ang mismong bahay ay naglalabas ng malamig na hininga para lang sa amin. Hindi kami mga mangangaso ng multo. Mga estudyante lang kami sa universidad na nagbakasyon, naghahanap ng kilig na higit pa sa karaniwang paglalakad sa Burnham Park o paghahanap ng souvenir sa palengke. Ang Laperal House ay isang lokal na alamat, isang pangunahing bahagi ng bawat kwento ng mga tour guide na nakakatakot. Sabi nila, isang pamilya ang namatay ng trahedya sa loob ng mga pader nito noong giyera. Sabi nila, ang kanilang mga kaluluwa ay gumagala pa rin sa mga pasilyo nito habang buhay na nakulong. Binabalikan ni Ben ang mga kwentong ito na may kaba sa kanyang boses. Ang kanyang mga salita ay nagiging maliliit na ulap sa napakalamig na hangin. Tumawa lang si Liam, isang ingay na napakalakas sa matinding katahimikan, at binuksan ang kumakalansing na bakal na gate. Ang tunog ay kumalansing laban sa katahimikan, isang tili na tila gumising sa isang bagay na sinauna at natutulog sa loob ng ari-arian. Lumaki ang bahay habang papalapit kami. Ang pintura nito ay nagbabalat, nagpapakita ng madilim, lumang kahoy sa ilalim. Ang mga baging ay gumagapang sa mga gilid nito na parang kalansay na mga daliri. At ang hardin ay isang magulong gusot ng mga damo at nakalimutang bulaklak. Itinuro ni Maya ang mga praktikal na senyales ng pagkasira, mga nabubulok na poste, isang gumuho na bahagi ng balkonahe, ang panganib ng tetanus mula sa kalawangin na pako. Sinubukan niyang ibalik kami sa realidad, hilahin kami pabalik mula sa gilid ng mga supernatural na kwento na ibinubulong ni Ben. Ngunit, kahit ang kanyang mga lohikal na argumento ay hindi lubos na makawala sa pakiramdam na bumalot sa amin, isang mabigat na kumot ng pagkabalisa. Ito ang uri ng katahimikan na hindi walang laman, kundi puno ng hindi nasasabing kasaysayan at kalungkutan. Ang aming hamon ay simple, o ganoon ang pagkakarinig ni Liam dito. Kailangan naming pumasok sa bahay, umakyat sa nursery sa ikalawang palapag, at kumuha ng litrato upang patunayan na naroon kami. Isang simpleng hamon